Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na patuloy na bantayan ang mga lugar at mga mamayan nito na posibleng madaling tamaan ng sakit na monkeypox o mpox. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, madaling mahawa sa mpox ang mga taong immunocompromised o mahihina ang resistensya o yung mga may kondisyon sa kalusugan. Sabi ni Herbosa, wala namang public emergency kaugnay ng mpox. Aniya, nasa 10 o mababa lamang ang kaso nito sa Pilipinas kung saan lahat ng tinamaan nito ay gumaling na. Sinabi naman ng kalihim na hindi airborne ang mpox at mahahawa lamang ang isang tao kung may direktang physical contact sa taong may mpox. Tiniyak naman ni Herbosa na handa ang Department of Health para gamutin ang mpox. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, Kamara maglalaan ng pondo para sa libreng monkeypox o mpox vaccines. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Maglalaan ang Kamara para sa libreng mpox vaccine na siyang ipapamahagi sa mga magpopositibo sa virus. Sinabi ni House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin, ito ay alinsunod sa atas ni House Speaker Martin Romualdez na maglaan ng pondo para pambili ng bakuna laban sa mpox. Anya, maliban sa libreng vaccine, pagkakalooban din ng libreng testing, pagpapaospital ang mga magkakasakit ng mpox. Samantala, ayon sa Lady Solon, kailangan ng paghandaan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng mpox sa bansa. Una lang inanunsyo ng World Health Organization o WHO ang mpox bilang public health emergency. Narito ang pahayag ni Congresswoman Janet Garin. Pag marami ang nahawa, sino ang prone? Yung mga mababa ang resistensya at yung mutation kasi, malamang mangyari yan. Maraming circumstansya, no? Pero medyo mas malakas ang pangyayari na yan dun sa mga MSMs, no? Yung men having sex with men, pero hindi natin sila dapat i-discriminate. Kailangan lang yung mga doon, yung specific niche ng society na to, ay mabigyan ng access to the available vaccines, and at the same time, kapag meron tayong mga pasyente, ay maagapan. So the government, ang maganda nga, kahapon lang narinig namin sa direktiba ni Speaker Martin Romualdez na nasabi na niya na kung anong mga kailangan ay i-activate para bumili ng libreng gamot at hindi mapunta sa pasyente ang burden. So I believe, sa limitado kong alam, the thrust of the government is to provide free testing, free hospitalization, and free antivirals dun sa mga nangangailangan.
So, at walang pinag-uusapang uutang kaagad-agad kung saan-saan. Maraming salamat. Lani Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, full-scale investigation kaugnay ng pag-alis ng Pilipinas di umano ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo isasagawa sa lalong madaling panahon. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Sa lalong madaling panahon, tugon ito ng Malacanang nang matanong hinggil sa timeline ng ikakasang full-scale investigation na may kinalaman sa paglabas ng bansa ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kabila ng umiiral na lookout bulletin. Maliban dito ay wala nang ibinigay pang detalye si Executive Secretary Lucas Bersamin hinggil sa kung gaano kabilis ang itatakbo ng gagawing pagsisiyasat. Ito'y sa gitna na rin ng pagtiyak mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalantad ng pamahalaan ang mga nasa likod ng pagtakas ni Guo na may pagtataksil sa tiwala ng bayan. May mga ulong gugulong ayon sa punong ekutibo, lalo't ang pangyayari anya ay nagpapakita ng katiwaliang nagpapahina sa sistema ng hustisya sa bansa at nagpapababa ng tiwala ng publiko. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Senado itutuloy ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Nanindigan si Senador Sherman Gatchalian na itutuloy ng Senado ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Guo Huaping na kilala rin bilang si Alice Guo para sa perjury at para sa kanyang patuloy na pagsuway sa sapina ng Senado. Ito'y sa kabila ng mga ulat na nakaalis na siya ng bansa. Binigyang diin ni Gatchalian na ang pagtakas ni Guo ay hindi dapat humadlang sa pag-usig ng gobyerno sa kanya. Isa lang kanya itong temporary setback para sa bansa pero dapat pa rin ituloy ang mga kaso. Binigyang diin ng mga batas na ang mga maling pahayag habang nasa ilalim ng panunumpa at ang pagtanggi ni Guo na dumalo sa pagdinig ng Senado ay paglapag sa revised penal code. Matatanda ang nag-issue na ang Senado ng arrest order laban kay Guo at iba pang mga individual dahil sa pagtanggi nilang dumalo sa mga pagdinig na isinasagawa ng Senate Committee on Payment. Tiniyak ni Gatchalian na sisiguraduhin nilang mananagot rin ang mga tumulong sa pagtakas ni Guo. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay pa ring ulat, inaasahan na ng pamahalaan na maglalabas ang International Criminal Police Organization o Interpol ng Red Notice laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa oras na ilabas ng Department of Justice ang resolusyon nito sa kanyang kasong human trafficking. Paliwanag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK spokesperson Winston John Casio, sa oras na lumabas na ang resolusyon, magkakaroon na ng arrest warrant. Sinabi pa ni Casio na sa ganitong paraan lalakas ang mekanismo para makuha ang International Arrest Warrant o Red Notice galing sa Interpol. We're expecting the DOJ panel in a week or two, or probably by early next month, to be able to come up with a resolution. Pag meron na po noon, magkakaroon na po nung arrest warrant. If that happens, that will be another triggering mechanism para po makuha natin yung tinatawag na International Arrest Warrant o Red Notice galing sa Interpol. Si PAOK spokesperson Winston John Casio. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak
siniguro ang ligtas at patas na recruitment ng Filipino healthcare workers sa Singapore. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Tiniyak ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak ang ligtas at patas na labor recruitment ng mga Filipino healthcare workers sa Singapore. Kasabay nito, nagpaalala ang kalihim sa mga ito na makipagtransaksyon lamang sa mga DMW licensed recruiter. Sa Malacanang Insider, pinariwanag ng kalihim na suportado kasi ng Singapore ang inisyatibong ito ng pamahalaan. Kaugnay naman sa credentials at training credits na nakukuha ng healthcare workers mula sa kanilang mga pagsasanay sa Pilipinas, siniguro ng kalihim na kikilalanin rin ito ng Singapore. Fair, ethical, and sustainable recruitment. We mean to say that which ensures that nobody will be victimized with substandard contracts. Nobody will be victimized by illegal recruiters and illegal job offers. Nobody will be victimized by payment of exorbitant legal fees or recruitment fees. So, added protection, and of course, the other important dimension to all this, the cooperation of both sides in terms of measures to address complaints or grievances of nurses on site. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, laging handa ang Department of Migrant Workers o DMW na tumugon sa nangyayaring krisis sa Lebanon. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa publiko na may nakalatag ng hakbang ang pamahalaan sakaling lumala ang sitwasyon doon. Sinabi pa ni Secretary Kakdak na kasalukuyang Alert Level 3 sa Lebanon kaya nakaban ang pagpapadala ng manggagawa roon at maaari ang voluntary repatriation. So we stand ready as directed by the President, not just there but even here. We will receive them in a whole of government team designated by the President to do so. Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mahigit 200 baboy na condemn na ng Bureau of Animal Industry o BAI sa pinaigting na livestock checkpoint. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Aabot na sa higit 200 baboy ang nakokondemn ng Bureau of Animal Industry o BAI sa pinaigting na hakbang kontra ASF. Ayon kay DA Asik Palabrica, mahigit 100 baboy na rin ang nauhuli sa mga itinalagang livestock checkpoint. Kabilang ditong nasa 30 baboy mula sa isang truck na nahuli sa checkpoint sa Mindanao Avenue, Kamakailan. Ayon sa BAI, karamihan sa mga ito ay agad nakitaan ng clinical signs na consistent sa ASF na nakumpirma matapos din ang isinagawang blood test. Dahil dito, nakondemn na rin ang mga baboy at naibaon sa Central Bureau site. Kaugnay niyan, tiniyak naman ng BAI na patuloy nitong paiigtingin na pagmomonitor at control sa swine movement. Kabilang rito ang aktibong pakikipag-ugnayan din sa mga LGU para hindi na kumalat pa ang ASF. Patuloy namang hinihikayat ang mga hog raiser at transporters na sumunod sa lahat ng biosecurity protocols para sa kapakanan na rin ng hog industry. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sandatahang lakas at iba pang mga ahensya ng pamahalaan magtutulungan sa pagsusulong ng gender initiatives at peace building. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Leo Sarne.
Nakipagpulong si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga opisyal ng Philippine Commission on Women o PCW at Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU sa Camp Aguinaldo noong Martes. Dito itinalakay ni General Browner kay PCW Sectoral Coordination Division Chief Dr. Macario T. Husayan at OPAPRU Women, Peace and Security Division Program Officer 5 Rene A. Gandeza Jr. ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga nabanggit na ahensya at AFP sa pagsulong ng gender-responsive initiatives at peace-building efforts. Pinag-usapan ng mga opisyal ang mga kasalukuyan at binabalak na programa na kahanay ng Women, Peace and Security Agenda at pagbilang ng gender perspectives sa mga operasyon ng militar at inisyatibong pangkapayapaan. Ang pagpupulong ay naging pagkakataon para magpalitan ng ideya at best practices at tumuklas ng mga bagong larangan ng kooperasyon sa pagitan ng AFP, PCW at OPAPRU. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, sandatahang lakas, nirerespeto ang guilty na hatol ng korte sa Baguio City laban sa 3 dating kadete ng Philippine Military Academy o PMA na nasangkot sa hazing. Narito si Michael Rogas para sa balita. Inirerespeto ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang hatol na guilty ng korte sa Baguio City laban sa dating 3 kadete ng Philippine Military Academy kaugnay sa pagkamatay ng kadete na si Darwin Dormitorio dahil sa hazing. Sa kapihan sa Manila Hotel, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Colonel Francel Padilla na siyang tagapagsalita, umaasa sila na magiging aral ito. Hindi na ito masusundan pa ng panibagong insidente ng hazing sa PMA at iba pang training facilities ng AFP. Tiniyak din ni Padilla na mahigpit na ipinatutupad na ngayon ng liderato ng AFP ang anti-hazing law sa lahat ng educational institution ito gaya ng PMA. Inihayag pa niya na maraming reforma na ang ipinatupad sa PMA mula nang mangyari ang dormitorio hazing case. Sa tala naman ng Crusade Against Violence, ang kaso ni dormitorio na ang ikapito at huling naiulat na hazing incident sa Philippine Military Academy. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, paglipat ng mga deposit account ng 4-piece beneficiaries sa e-wallet, pinaplansya na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Nasa proseso na ngayon ng DSWD ng paglipat ng mga account ng 4-piece beneficiaries patungo ng e-wallets. Sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian mula sa basic deposit account ay inililipat na nila ito sa e-wallets dahil anya mahirap para sa mga nakatira sa malalayong lugar na ma-access ang kanilang land bank deposit account para makuha ang 4-piece grant. Nakikipag-ugnayan na anya sila ngayon sa GCash, Maya at iba pang e-wallet at nagsasagawa rin ng roadshows upang masiguro na maililipat sa e-wallets ang account ng mga benepisaryo. Natukoy naman ng DSWD na nagkakaroon ng alinlangan ng mga benepisaryo na gumamit ng e-wallet. Una ay dahil nga sa takot na ma-scam at pangalawa ay dahil sa kawalan ng cellphone. Dahil dito nakikipag-ugnayan anya sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa pagsasagawa ng Financial Literacy e-wallet edition at humingi na rin ng tulong sa pribadong sektor para mabigyan sila ng basic cellphone o kahit second-hand mobile phone. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, veterinarian ng San Juan City Animal Pound at 3 iba pa sinuspinde kasunod ng pagkamatay ng mga hayop noong kasagsagan ng bagyong Karina. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayan Lear. Sinuspindi ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang city veterinarian at 3 iba pa kasunod ng pagkamatay ng mga hayop sa San Juan City Animal Pound noong kasagsagan ng bagyong Karina. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Zamora
na inirekomendang kasuhan ng City Legal Department ang City Veterinarian at 3 iba pang empleyado matapos ulanin ng batikos ang nangyari sa kulungan ng mga hayop. Tuluyan na rin umanong inalis sa pwesto ang isang job order employee ng lungsod dahil sa nag-viral na insidente. Matatanda ang umapaw ang San Juan River noong bagyong Karina pero hindi nailikas ang mga nakakulong na hayop sa katabi lamang nitong animal pound. Sinabi pa ng alkalde na ililipat ang animal pound mula sa dati nitong pwesto sa Barangay Batis para matiyak ang kaligtasan ng mga na-rescue na mga hayop gaya ng mga aso at pusa. Ito si Dayan Layar para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Department of Agriculture o DA sa Region 1, ipinagmalaki ang yellow zone status ng Ilocos Norte ukol sa African Swine Fever o ASF. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. In Panakal, ti Department of Agriculture Region 1 na Masarakan, itinasaw nga rehiyon ti Kakaisuna Probinsya at dati ASF Red Zone. Yam gapoy tinaygat a panakay patungpal dagiti alagadan kontra tinasaw nga sakit kat addan ti amin nga ilina iti surveillance 1 yellow zone. Kinala ni Regulatory Division Veterinarian 2 Dr. Sigrid Agustin iti usapang agrikultura nga ison ti kangatuan a panakay upgrade iti ASF zone agsipod tagpapanitakat or orayan dati alagadan seknan iti panakay upgrade dagita dati yellow zone amapan iti green zone. No pay kasag tultuloy ti panang proteher ti lokal gobyerno iti nasaw probinsya tapno tuloy daytoy nga estado babaan iti panakapaigat ti boundary control. Manay ti datag papanitakat adda pay laeng dagiti red zone iti probinsya ti Pangasinan, La Union ken Ilocos Sur. Iti sabala bangir nagpalagip na Agustin kadagiti umili nga gridam ken kasapula na surutan dagiti biosecurity guidelines iti panang taraken iti baboy tapno masigurado asaan na kumaron ti agbaling estado ti rehiyon seknan iti nasoo nga sakit. Imanan nga irakurak ti DA Region 1 a kontrolado dan iti sitwasyon ti ASF kadagiti nagduduma probinsya ken madama paylang ti calling process iti probinsya ti La Union. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Pumunta naman tayo sa Agoo. 1,500 mag-aaral sa La Union nakibahagi sa Kalikasan na idinaos ng pamahalaang panlalawigan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Nakipasat agarop sa nga 1,500 nga estudyante iti Kalikasan La Union probinsya nihan nga insayang kati Provincial Government of La Union kas panangrambak iti linggo ng kabataan 2024. Aktibo ang nakikaykay sa ati sa nga 1,000 estudyante iti Luna National High School iti Iliti Luna. Sa nga gasot nga estudyante iti Nagsabaran Sur Elementary School iti Iliti Balawan kan 382 estudyante iti Santo Tomas National High School iti Iliti Santo Tomas. Naisuro karigiti partisipantes ti kasasaad ta aglawlaw kinalukoy dagitoy ang magkitinulong karigiti aktibidad para iti panakay preserbat aglawlaw kas iti garbage color coding segregation, tree planting kan iti panagaramat karigiti organiko abambanag iti panagdalos. Iti mensahe ni Governor Rafi Ortega-Ravid kinumendaran na dagiti agtutubo ang nakipasat iti aktibidad kan dinakamat na dagiti agtutubo ti masakbayan ti pagilian isot ga po na masapol ang magkitinulong da iti panangaywan iti aglawlaw.
manipod aggo La Union, Glenda Bakungan, Sarak, para ita Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. PWD Cash for Work Orientation isinagawa. 37 PWDs ng lungsod ng Borongan magkakabenepisyo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. 37 nga persons with disability PWD sa siyudad ng Borongan nga natudlo kan DSWD nga benepisyaron Cash for Work program adun igim pailaram in orientasyon bahin ang implementasyon na nasabi nga programa han Lunes, Agosto 19. Ang nasabi nga PWD sin magtratrabaho sa kabinapulo kaadlaw kundi gintuinan nga mananumhin mga utanon ngan pagpakaupayon adton ira mga garden. Ginklaro orientasyon ni Mrs. Daniel Ampong, Assistant City Social Welfare and Development Officer ngan focal person ng PWD Welfare nga adton PWD beneficiaries nga diri kaya magtrabaho pwede representaran ng ira eksako pabalay. Makarawat ang nasabi nga mga beneficiaryo 405 pesos sa kada adlaw nga pagtrabaho nga makantidad na kabugusan in 4,050 pesos. Mananamdaman nga unang aligadan pagpapatuman na nasabi nga programa 370 ay happen PWD sa syudad at na benepisyuhan hininga Cash for Work. Tika nga syudad ng Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. God Orientation Seminar isinagawa ng Coast Guard District Eastern Visayas. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ruel Bugnos. Ang Coast Guard District Eastern Visayas pinaagi sa Gender Development Office nini malampuson nga napahigayon ang Basic Gender and Development Orientation and Seminar on God-related laws sa Coast Guard Station sa Eastern Leyte sa Dakbayan sa Tacloban o sa Coast Guard Station sa Biliran sa Nabal kaniadtong Agosto 12 hangtod 13 tuig 2024. Ang duha ka adlaw nga kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa kaybalo o pagsabot sa mga konsepto sa God o may kalabutan nga mga balaod sa mga personahe sa Coast Guard Stations. Ang mga partisipante nakigbahin sa lawom nga mga diskusyon nga naglangkob sa mainungdanong aspeto sa pagkaparehas sa gender kung gender equality, katungod sa mga kababayenan kung women's rights ug paggamit sa mga prinsipyo sa God sa ilang adlaw-adlaw nga operasyon. Sa susamang pamaagi, ang seminar orientation naghatag sa bugibugaton sa kamahinungdanon sa pag-integrate sa mga paglantaw sa God ngadto na sa mga pulisiyag programa sa Coast Guard aron nga masiguro nga gender sensitive ang mga pamaagi nga nahilakip sa ilang mga serbisyo. Naghatag usab kini og komprehensibo nga pagtan-aw sa mga balaod ug regulasyon nga nagsuporta sa pagkaparehas sa gender o pagpanalipod sa mga katungod sa kababayenan sa Pilipinas. Ang Philippine Coast Guard nagpadayon sa paghatag og prioridad sa profesional nga kalambuan sa iya nga mga personahe o nagsiguro usab nga masangkapan pag-ayo sa kahibalo ug kahanas nga gikinahanglan sa pagbuhat sa ilang mga katungdanan sa epektibong pamaagi samtang nagpaluyo sa mga prinsipyo sa gender equality ug inclusivity. Balita gikan sa Southern Leyte kini si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mayor Clarex Uy, Department of Science and Technology o DOST at Department of Education o DepEd pumirman ng kasunduan para ipatupad ang Smart Education Technology Systems. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Formal nga milagda si Mayor Clarex Uy og Memorandum of Agreement uban ang Department of Science and Technology Region 10, Department of Education Region 10 o DepEd Division
of Cagayan de Oro kalabot sa pag-implementar sa Smart Education Technology Systems Agosto 19 sa pipila ka tungaaning syudad. Napiling pilot school sa maong proyekto ang PNROA National High School o Puntod National High School diin ang proyekto i-implementar sulod sa usa ka tuig. Mismo sa DOST Region 10 Regional Director Dr. Romela Ratilla, DOST Provincial Science and Technology Office, Misamis Oriental OIC Provincial S&T Director Engineer Ruel Vincent Banal, uban ni DepEd Division of Cagayan de Oro Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazo o DepEd Assistant Regional Director Federico Martin. Kinsa mirepresentar ni DepEd Regional Director Dr. Arturo Bayocot ang milagda sa kasabutan. Kini gisaksihan usab ni DOST Region 10 Chief Science Research Specialist Virgilio Puertas, Local School Board Executive Director Dr. Alicia Anghay ug LGU CDO Focal Person for Smart City Dr. Ferdinand Miranda. Tumong sa mga proyekto nga mahatagan og solusyon ang key issues sa workload o productivity sa DepEd teachers, ilabi na sa student security concerns, lakip na ang pag-promote sa digital transformation. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga, 4 na infrastructure development sub-projects ng DAPRDP sa Zamboanga Peninsula, aprobado at inendorso na ng Regional Project Advisory Board Region 9. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Giaprubahan na sa Regional Project Advisory Board 9 o RPAB 9 ang upat ka-infrastructure development sub-projects umano sa gini-endorso sa maong kaupungan aron magahinan og pondo para sa implementasyon sa mga proyekto sa Philippine Rural Development Project o PRDP sa Department of Agriculture sa Zamboanga Peninsula. Ang upat ka mga sub-project mao ang pagkongkreto sa Farm to Market Road o FMR gikan sa Barangay Kayamkam padulong sa Barangay Batungan sa lungsod sa Tungawan, pagkongkreto sa FMR sa Barangay Sulu sa lungsod sa Naga sa Zamboanga Sibugay, pagsemento sa FMR gikan sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Gipos hangtod na sa Barangay Old Birapaw sa lungsod sa Dina sa Zamboanga del Sur, ug ang pagkongkreto sa Kiwalan sa Monte o Kiwalan Moalboal FMR sa lungsod sa Talusan sa Zamboanga Sibugay. Ang mga proyekto nagkantinad kini og 891.1 million pesos. Ang mga proyekto sa PRDP kabahin kini sa mga programa sa DA nga nagtinguhang makamugna og usa ka moderno, value chain oriented o climate resilient nga sektor sa agrikultura. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Libreng tilapia, fingerlings at juvenile lobster ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng Dinagat Islands bilang tulong pangkabuhayan sa mga mangisda sa bayan ng Cagdianao. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. 15 ka mga mangingisda ang nakadawat sa libreng tilapia fingerlings, samtang laing upat ang natagag juvenile lobster o banagan diin ang distribusyon gipahigayon dito sa Campaguyok Port sa Barangay Kabungaan, Cagdianao, probinsya sa Dinagat Islands. Gibutyag ni Provincial Agriculturist Rico Galinato, libre kini isip tabang panginabuhian gikan sa kagamhanang probinsyal sa Dinagat Islands, ilawom sa programang Remedy sa Panginabuhian nga gipasigdahan ni Governor Nilo Demery Jr. Masuportahan niini ang gitinguha
nga sustainable livelihood ug dugang income sa mga mangingisda sulod sa probinsya. Sa kinatibuk-an, mokabat sa 500 ka tilapia fingerlings ug 100 ka banagan ang nadawat sa mga benepisyaryo gikan sa barangay Tigbaw, Kabungaan, Poblasyon, Santa Rita, R. Ecleo ug Maata sa lungsod sa Cagyanao. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. LGU Iligan City magsisilbing host para sa third quarter National Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa Northern Mindanao. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Gitudlo isip host ang City Government of Iligan pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO sa third quarter National Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa rehiyon sa Northern Mindanao karong umaabot nga Setyembre 12. Kinihuman mipahigayon og ikaduhang coordination meeting ang national agencies uban sa nagkadaiyang buhatan sa lokal nga kagamhanan niadtong Martes, Agosto 20. Matod ni Iligan City Mayor Frederick Xiao, kipambit sa CDRRMO nga daghan ang musalmot sa maong pagbansay-bansay aron maandam sila sa pagresponde og pagkat-on sa angayang buhaton sa panahon sa linog. Kipambit ni CDRRMO Head Armin Alorio nga adunay lain-laing mga senaryo sa pagbansay-bansay sama sa casualties, aksidente sa kadalanan, sunog, water search rescue ug uban pa. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Naglatag na ng mga inisyatibo si Department of Trade and Industry o DTI Acting Secretary Maria Cristina Roque upang palakasin ang manufacturing sector, makalikha ng mga trabaho, itaguyod ang inobasyon at pasiglahin ang ekonomiya. Sa isang pahayag nitong Miyerkules, inanunsyo ni Roque ang plano nitong paunlarin ang manufacturing sector sa pamamagitan ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI at kolaborasyon sa development partners ng bansa. Magiging batayan ni Roque ang National Artificial Intelligence o AI Strategy Roadmap 2.0 o NAISR 2.0 upang palakasin ang inobasyon at makahikayat ng pamumuhunan sa manufacturing sector. Tututukan ng inisyatibo ang Center for AI Research o CAIR. Sabi ni Roque, ito ang mangunguna sa AI Research and Development at puposisyon sa Pilipinas bilang regional leader sa naturang larangan. Maliban sa CAIR Research, aktibo ring isusulong ng DTI ang paggamit ng teknolohiya sa manufacturing sector. Ayon kay Roque, ang pagkakatatag ng Industry 4.0 Pilot Factory at Industry 4.0 SME Academy ang magbibigay sa mga negosyo kasama na ang mga micro, small at medium enterprises o MSMEs ng mahahalagang resources upang unawain at ipatupad ang Industry 4.0 technologies. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nag-issue ang Department of Trade and Industry o DTI ng 43 mga Notice of Violations o NOVs sa mga kumpanya na hindi sumunod sa iminandatong price freeze noong kasagsagan ng Bagyong Karina at Habagat. Sa isang pahayag, sinabi ni DTI Acting Secretary Maria Cristina Roque na mayroon lamang 48 oras ang mga apektadong kumpanya simula sa pagkatanggap ng NOV upang magbigay ang mga
ito ng written explanation para sa kanilang non-compliance. Batid na isinailalim ang National Capital Region sa state of calamity noong ika-24 ng buwan ng Hulyo. Nitong Martes, nagsagawa si Roque ng price monitoring operations sa mga wet markets at supermarkets. Lahat ng na-monitor na mga supermarket ay fully compliant sa fair trade practices. Kinumpirma ng monitoring teams na properly calibrated ang mga timbangan ng bayan sa mga palengke at kitang-kita ng mga mamimili ang updated price board. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahalaga ang direktiba ng Chief Economic Manager na i-remit ang mga hindi nagagamit na pondo mula sa mga government-owned and controlled corporations o GOCCs upang mapahusay ang resource management at mabawasan ang pagdepende sa karagdagang utang o borrowing. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Finance Secretary Ralph Recto na mas makabubuti ang realokasyon ng mga hindi nagamit na GOCC funds sa pagpaprioridad ng mga programa ng pamahalaan sa kalusugan, edukasyon at infrastruktura sa halip na manatili ang mga itong hindi nagagamit. Ani Recto, kinokonsidera rin ito ang pahayag ng ilang sektor hinggil sa potensyal na gamit ng unused government subsidies sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Binigyang diin ito na mahalagang unahin ang episyenteng paggasta ng mga pondo. Anya, importanteng magamit ang mga unused funds para tugunan ang pangangailangan ng 115 milyong mga Pilipino sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo sa mga programa ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, gumagastos ang pamahalaan ng 15.8 billion pesos kada araw. Sa halagang ito, 11.8 billion pesos kada araw lamang ang mula sa revenues, kung kaya't kinakailangan pang manghiram ng 4 billion pesos kada araw upang tustusan ang iba pang programa at proyekto. Pag-uulat ni Recto, batay sa datos, umaabot sa 20 billion pesos mula sa unused funds ng PhilHealth ang nairemit na sa pamahalaan at ginamit para sa health emergency allowances ng medical workers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, ayon sa pag-aaral ng Philippine Women's Economic Network o PhilWen at ng Philippine Business Coalition for Women Empowerment, mayroong lumalaking bilang ng mga kababaihan na humahawak ng executive positions sa mga publicly listed companies o PLC sa Pilipinas. Ngunit sa naturang bilang, hindi sapat ang nakakarating sa mataas na baitang ng corporate ladder at hindi rin ganoon karami ang nabibigyan ng key corporate roles. Batay sa naturang pag-aaral, umaabot sa 40% ang bilang ng mga kababaihan na nasa executive positions sa publicly listed firms, ngunit nasa functional o support roles lamang ang mga ito. Samantala, tumaas pa ang porsyentong sakop ng mga kababaihang nakaupo sa board of directors ng PLCs na nasa 21% noong 2022. Ngunit, underrepresented pa rin ang mga female CEO na nasa 13%. Nakasaad din sa pag-aaral na 2% ng large firms at walang small and medium-sized firms ang naglatag ng specific gender diversity targets o mayroong balanseng bilang ng lalaki at babaeng board members. Kahit karamihan sa mga listed firm ay mayroong broad diversity policies, kinakailangang ma-complement ito ng concrete targets upang masukat at maisakatuparan. Ani Philippine Business Coalition for Women Empowerment Chairman Aurora Hiotina Garcia, target na gawing 30% ang mga kababaihang nakaupo sa board of directors sa listed companies. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Matikas ang ipinamalas ni Junmar Fajardo at CJ Perez para pangunahan ng San Miguel sa 111-107 panalo laban sa Phoenix sa PBA Season 49 Governors Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Ilang araw pagkatapos ang kanyang ikawalong Most Valuable Player Award, nagposte si Fajardo ng halimaw na 37 puntos at 24 na rebounds habang pinasok ni Perez ang isang 4-point shot sa huling minuto para makuha ng Beermen ang 1-0 record sa Group B. Malaki din ang naiambag ni SMB import Jordan Adams sa nalikom nitong 24 na puntos, 9 na rebounds, 4 na assists at 4 na steals habang nagtapos si Perez ng may 21 puntos, 4 na boards at 2 assists. Nanguna naman para sa Phoenix si Jason Perkins sa nakuha nitong 18 puntos habang nagambag sina Richie Rivero at Javius McInnes ng 15 at 13 puntos ayon sa pagkakasunod kung saan ang import ay nakakuha din ng 15 rebounds. Sa unang laro, dinomina ng Converge ang Terra Firma 127-95 para kunin ang 1-0 record sa Group A at pigilan ang debut ni na Christian Stan Hardinger at Stanley Pringle para sa Jeep. Maganda naman ang performance ng import ng Fiber Xers kung saan nakagawa ito ng game high na 46 na puntos, sahog pa ang 8 rebounds, 3 assists, 2 tapal at 1 steal habang nagtapos ng may 21 puntos si Alex Stockton. Nakakuha naman sila ng tulong mula kina Deshaun Winston at Justin Arana sa nagawa nitong 14 at 13 puntos kung saan ang huli ay nagdagdag pa ng 6 na boards, 5 assists, 1 tapal at 1 steal. Sa kabilang panig, nanguna si Stanley Pringle sa opensa sa nalikom nitong 19 na puntos habang nagambag sina Antonio Hester at Kevin Ferrer ng tig 18 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bubuksan ng East Asia Super League o EASL ang 2024 to 2025 season sa Maynila at magsisimula ang bakbakan sa Oktubre 2 na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Kamakailan lamang ay naging 10 na ang koponan na lalahok sa liga mula sa 8 at inaasahan na ang group round ay aabot hanggang Pebrero 12 sa susunod na taon kung saan ang reigning PBA Philippine Cup champion Meralco at San Miguel ang kakatawan sa Pilipinas. Ang 10 koponan ay hahatiin sa 2 grupo ng 5 at maglalaban-laban sa round-robin home and away format. Kasama sa Group A ang B-League champion Hiroshima Dragonflies, Korean Basketball League o KBL runner-up Suwon KT Sonic Boom, P-League Plus runner-up Taoyuan Paoyuan Pilots, San Miguel at ang HKSAR champion Hong Kong Eastern na isa sa mga bagong koponan. Kabilang naman sa Group B ang B-League runner-up na Ryokyu Golden Kings, KBL champion Busan KCC Aggies, P-League Plus champion New Taipei Kings, Meralco at Macau SAR champion Black Bears. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibabaling ni Yumir Marshall ang kanyang atensyon sa kanyang professional na career sa boxing pagkatapos ang kanyang ikalawang sunod-sunod na paglahok sa Summer Games kung saan ang huling pagsabak niya sa 2024 Paris Olympics ay maaga siyang natanggal sa kompetisyon.
Napagdesisyonan ng 28 anyos na Pinoy boxer na ipagpaliban ang kanyang professional career para manatili bilang amateur at makasabak sa Paris, subalit nasorpresa si Marshall kung saan tinalo siya ni Torabek Khabibulyaev ng Uzbekistan sa men's 80 kg division round of 16 para formal na wakasan ang kanyang kampanya. Kagulat-gulat ang talo ni Marshall dahil isa siya sa mga inaasahan na makakakuha ng medalya pagkarang naiuwi ang bronze medal sa Tokyo. Huling lumaban si Marshall sa isang professional bout ay noong Marso laban sa isang Thai opponent sa Maynila at sinabi niyang magbabalik ito sa lona itong darating na Disyembre, subalit hindi niya pinangalanan at kung saan gaganapin ang laban. Bilang profesional, may 5 panalo, 8 talo si Marshall at 3 sa panalo ay sa pamamagitan ng knockout. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Inadress ng aktor na si Piolo Pascual ang chika na mayroong ratings rivalry silang dalawa ng kanyang kaibigang si Bea Alonzo. Sa isang panayam, pinabulaanan ni Piolo ang naturang rivalry at sila ay magkaibigan pa rin. Sa katunayan, sa Instagram account ni Piolo, ipinost nito ang isang screenshot ng kanilang video call at kanyang inilagay ang caption na "Talking about ratings, not." Inirepost naman nito ni Bea na may caption na "Never." At na-realize kasi ng dalawang aktor na magkatapat ang kanilang mga palabas na Pamilya Sagrado at Widow's War. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pa natin chika for today, tumugon ang dating beauty queen at TV host celebrity na si Rufa Gutierrez sa komento ng kanyang dating asawang Turkish businessman na si Yilmaz Bektaş. Sa Instagram ni Rufa, nag-post ito ng cute selfies mula sa kanyang biyahe sa Toronto, Canada. At dito ay nag-iwan ng isang compliment comment ang kanyang ex-husband sa post ng beauty queen na agad napansin ng mga netizen. Sa komento ni Yilmaz, quote and unquote, "You look good." At tugon naman dyan ni Rufa, quote and unquote ulit, "You like it when I look like an Eskimo." At nangyari ang palitan ng magagandang komento sa social media sa gitna ng reconnection ng dalawa para sa kapakanan ng kanilang mga anak na sila Lorin at Venice. Ikinasal sina Gutierrez at Bektaş noong 2003, ngunit nagkahiwalay noong 2007 dahil sa hindi pagkakaunawaan at naging null and void ang kanilang kasal noong 2011. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, ipalalabas na sa mga sinehan sa Pilipinas ang pelikulang Sunshine na pinagbibidahan ng aktres na si Maris Racal. Ang naturang pelikula ay ipalalabas sa buong bansa matapos ito maging nominado sa paparating na Toronto International Film Festival ngayong Setyembre. Sa sentro ang kwento ng pelikula sa isang batang gymnast na nadiskubring nagdadalang tao bago ang pagsabak niya sa tryouts. Dito ay makikilala niya ang isang babae na halos kaparehas niya
kung magsalita. Samantala, inaabangan na ang una sa 3 documentary series ng Nation's P-pop girl group na BINI na nakatakdang i-ere sa susunod na buwan sa isang online platform. Sa inilabas na teaser, ipinakita roon ang kanilang naging journey mula nang sila ay mabuo bilang isang P-pop girl group hanggang sa marating nila ang pinakamataas na punto ng kanilang karera. Ang naturang trilogy ay binuo ng multi-awarded director na sina Jet Laiko at multi-awarded journalist na si Jeff Tanoy. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pagkinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.